Hinahablot siya ni Torre. Hindi, nakita ko yung barong niya na buntik na napunit. Hinahablot siya. Ah. Tapos tinatapik ni Katie at ni Ma'am Hanilet ang kamay ni Torre na wag mong hawakan ng abogado. Kasi nakikipag-counsel siya sa kay Pangulong Duterte. So sabi niya, hindi, arestuhin ko to. So, was that proper? Violation yan na proper administration of justice because the part ng lawyer kasi, ang hustisya ng Pilipinas, kasama doon yung trabaho ng isang abogado. Ayun. Di ba? Yung pag-right of counsel, right natin yan. Pero yung pag-arresto, that's why tanong dito, i-determine ng competent judicial authority whether or not the arrest, kung may arresto man nangyari, proper ba? Or is it kidnapping? Or is it, rendition? Or ano matawag doon? So, i-determine yun ng competent judicial authority. Attorney, ang tanong, if Torre refuses to recognize legal and valid legitimate provisions of law because he was the ground commander that time, ano maging rekurso? Sakaling gawin niya ulit yan, ako ang batas dito. Ako masusunod, I will interpret it. Kailangan na may... What will be the recourse? It is my humble opinion na kailangan the family of President Duterte should file an administrative and criminal case against Torre. So, kailangan... Ito, irrelevant ito kung ito ay makaka-apekto sa pagpaparelease kay Pangulong Duterte. So, why do you think it is necessary? Kasi the crime was committed. There was a crime committed. Na ginawa niya. Ito yun. Violation niya. Proper ba ang pag-arresto or illegal arrest yun? Illegal arrest talaga. Kidnapping ba yun? Or ano? Di ba? Yung ilang oras siya naghintay yung matandang 80 years old doon. So, kailangan na may proper na pag-file ang kaso para ma-determine. At ma-correct din. Ma-correct and ma-determine kung tama ba yung ginagawa. Kasi